welcome na naman sa panibagong episode. Welcome 2026. Tangina ng Happy intro. New Year! This is the Talk Hang Show. Ilang words lang. Ilang syllables. Sama Mga natin 3 yun. minutes. Sama natin yun. Professional eh. Sama ba natin yun sa intro? wala Medyo na, matagal. patuloy na Ay, natin. hindi, nag-recording kayo last week, kaso wala ako. So, Wala. Hindi nga wala. nakapag-record. Ay, hindi ba? Hindi. Okay. Supposedly mag-record kami, kaya lang medyo may ginawang iba. Humaba yung meeting. okay, so Bumili medyo... ng Nintendo Switch bigla, parang ganun. Pero May mga tawag switch, dito, yun, salamat po. Salamat, Araneta Brew. Oy, shoutout Araneta Brew Coffee Salamat, House. Araneta Brew. Ayan, kung gusto niyo po ng fine coffee, aged like a fine coffee, ayan, dito lang Aged po like a yan sa fine ano. coffee. Ginagamit ba Araneta yun? Brew. Hindi. Ini-age pa lang kape pa. At least fine. Kasi itong mga beans dito sa mga vineyards to. Ano yung galing sa ubas? Wine. Aged. Pero Sarap ano, na coffee at beans. Kung naghahanap congratulations sa inyo, sa mga co-host ko. At dahil ang Sarap Ko 2026 Season 2 Episode 12 ay siya ngayon ang top episode natin sa ating Spotify. wow! Congratulations mga ka-TH. At meron na Congrats. tayong 197 total of followers. Galing sa 163 to 197. Uy, laking jump ha. So maraming Nice. salamat sa inyo lahat mga ka-TH. Thank you. At sa mga Ano yan? Ano yung 1,400 na yan? Yan yung total plays Nung episode lang? lang. From start to end? Start to end. yan. What? Wow. That's wild. Pero 1,400. Bumaba tayo Thank ng you. January. Umangat tayo ng January 9, bumaba tayo ng January 14. Dahil wala pang bagong analytics episode. natin Yung yun dati sa nating episodes, for example. Meron lang tayo usual ang ano lang On natin. average. 300. Grabe. 300 ang average siya. natin. Meron tayong 1,000 plus na mga bagong nakikinig. Oo nga. Hello sa inyo. Kumusta? Welcome sa The Talk Hang Show. Sana nandito pa sila. Ano yan? Andiyan yan? Andiyan yan. Proper. Yun yan, nakatambay lang sila. Okay. Since may mga bago tayong, yung pala yung sitwasyon, no? May mga bagong nakikinig sa atin. And we're getting famous. We're getting, Wow! Yes! we're getting there. Hindi po ito pare, hindi biro. Sandibo Hindi yan, biro we're yan. getting there. Hindi po yan. Baka naman yung iba, ano lang, accidental lang. napadaan Oo, lang. napadaan. lang. Oh. So, kung nakikinig sila ulit, kasi iba hindi naman nagkaalungkat eh. Hindi naman. Hindi nga. Di ba? Yung, gusto ko i-check yung iba pa nilang episodes, hindi naman lahat ganun. Although may gumagawa nun. So, yung sa mga hindi gumagawa nun, ba't di natin tayo magpakilala? Oo Sige. nga, no? Magpakilala tayo one by one para at least alam nila kung sino tayo. Baka naman nakala nila kung sino lang tayo na random na, lahat na lang nagpa-podcast, mga putang ina yan. Ay, draw ka na. Puso podcast na lahat. Sige, ako po si James Karaan. Joke lang. Nagkabuk ka. Joke lang. Nakaka-offend naman kay James yun. Pasensya ka na pare, pasensya ka na. Joke lang kay Pasensya ka na James. dito. Ako po Okay, sige, pauna na. intro na natin. Ako po si Trixie Corpez. Ako po ay parte ng grupo ng Comic 5-0, comedy group dito sa Olonga po. And I'm also one of the hosts here at The Talk Hang Show. Yan. Ano ka? Ano ako? Musician. Yan. Sa ano naman, sa comedy naman, musical comedian. Yun. Wow. So, ikaw ay tumutugtog sa Magsaysay. Yes po, opo. Nagpe-perform po ako. Yun po ang bread and butter ko before. Ngayon po, ako na po ay isang VA. Yan. Tapos po, macho. Macho no rin sa Yung asawa. hindi, baka pwede mo na-explain yung music comedy, ano yung style na yun na ginagawa mo. napaka-niche So, naman nun. ang musical comedy kasi, masyadong malawak yan, parang sa stand-up comedy. Hindi, rin, yung malawak sa'yo yan. na lang para... Pero yung sa akin, yung style ko po is more on parodies of songs. Yan yung ginagawa ko po. And then, onting beats, ganyan, ng comedy. So parang music, kumakanta ka and then may mga sinisingit ka mga bits. Yes. Para crowd interactions, parang ganun. Okay. So, yun na. Yun lang po. Ikaw naman, sir. Mag-hello ka. Ikaw, sir, sino po Ako ikaw? naman po si Mac Navares, isa sa mga host din ng The Talk Hang Show, member din ng Comic 5-0, a local comedy group dito sa Olonga po. And Buko founder. and then member, Godfather. stand-up comedian. Ako po isang stand-up comedian at actually kalalabas ko lang ng comedy special ko sa YouTube. So kung hindi nyo pa na-check out, please paki-panood na lang para umabot lang ng $100 threshold yung
Nalalawagan na po. Para, Nalalawagan. para malaman ma-withdraw na, di ba? Para mag-withdraw pare. Punta na $20 pa rin yata na buha ka na yun ng YouTube eh. Na kung kayo po ay dagdag followers dito, mag-subscribe na rin kayo kay Mac. Ayan, no. Nasa Facebook din po ako, Mac Navarez, stand-up comedy. Matagal na rin po akong stand-up comedian. So, hindi po kami mga na parang dahil lang uso, Yes. kaya kami nandito. So, i-clear lang natin yan. More than 10 years na po ako nag-stand-up comedy. More than 10 years na po ang Comic 5 dito sa Olonga po. Yung comedy scene, hanggang ngayon, binubuhay pa rin namin. So, with these people. Ano pa ba? Anong type of comedy yung ginagawa mo? Di na natin alam kung ano yung mga type of comedy ngayon. Kasi noon, nung nag-start tayo, parang tayo pang uso eh. Dark, Oh, may ganun pa eh. edgy. May mga genre. Pero ngayon medyo iba na yun. Ang bilis, biglang nag-transform yung comedy. Iba-iba na yung mga style. Kasi ang dami ng mga comedians ngayon. Pero mainly, syempre, tungkol sa sarili. Yun naman yung style ng comedy na ginagawa po namin. Hindi yung nakasanayan natin na parang okray comedy. And ano ba ba na-miss natin? Are you a father? Yes, pamilyado na tayo at may asawa na rin. So please, wala na po mag-message ng mga kung ano-ano. Anong trabaho? Please no. Anong trabaho? Stand-up comedy. By the way, kami po, ang Nagsasend The Talk po Up kami ng Show, titi. ay, bukod sa stand-up comedy, nagsusulat din po kami. Kaya namin mag-script writing, kaya namin mag-copyright, kaya namin mag-conceptualize ng mga ideas. Anything creatives po ay niraracket namin. Especially dito sa Olonga po kasi tinatamad na po kami bumiyahe dahil ang tagal na namin ginagawa and ayaw na namin. Yun lang sa akin. Ako si Mac Navarez. Next? Ako, okay. Medyo... Sige, ikaw na muna Sige, para kayo makakaredy. muna. Host muna. Okay. Sige, Kayo muna. Kin Portasio, 38, may asawa. May anak na rin. Asel. ASL na ASL. Stand-up comedian din sa Comic 5 that's 10 years, more than 10 years na rin stand-up comedy. May family business kami, so doon ako nagtatrabaho sa Merceditas. And, Merceditas! Big Shop! Pop, pop, pop. Tapos, podcaster. Podcaster. Kinlame na! I'm a podcaster. Isa ako Podcaster. sa host ng The Talk Hang Show. So, Yeah. yun lang. Yeah. Tumatanggap ng dick pic. Shade lang kayo. Okay lang. Yun. Huwag kayo magsasend, tatawanan niya. Ginagawa ko May kasi rating, yan, may rating. Nagpapanood rate ako sa kanila eh. Bago ako maligo. Ganun. So basically, tatlo lang naman nag-stand-up, no? Ang goal namin, of course, ang Comic 5 ever since, ay palawakin ang comedy scene dito sa Olonga po. Mas marami pang maging comedians or yung mga interested na mag-try ng stand-up. Kasi may mga open mics din kaming room Yes. sa yung Zamba mic Sa nga. Zamba Mike, sa Subic, meron kami. And hoping na maka-develop pa kami ng mga ibang talents sa stand-up comedy. And- So yun yung goal. Baka nag-hold back sila mga ka-TH. Baka isipin nila wala pa kasing nag-open mic na comedy rin. Pero meron ng mga open micer na comedian. Yes. Actually, ginawa namin yan para sa comedy. Dinamay lang namin yung yung ibang ibang talent. Oo, kaya poetry. Inaabuso namin yung mga estudyante, yung sila MRE. Uy, salbahe. Ang gagaling nila. Hindi, magagaling. Ang Actually. galing nila. Galing sila. Yeah, nag-show kami every now and then locally di sa Olonga po. Yung kung ano yung pinractice namin sa open mics, yun yung bubuo kami ng show nila Kin, nila Trixie para yung mga nag-open mic, yung mga okay, yung mga talent na pwedeng pang-entertain talaga, sinasama Mabigyan sa namin in sponsors. one full show. So, yun yung nagiging galaw namin dito sa Olonga po locally. Yeah. So, Next. kayo Ako naman. na lang. Sino kayo? Mas maiksi lang ako eh. Ako si Derek. Wag niyo na akong i-google. Wala talaga akong contribution dito. Bukod sa asawa ni Bukod sa bodyguard lang. Tapos yan. Minsan nagbe-bass, minsan nagigitara din sa kay Rune. musikero So, din. Hindi, ano yung banda mo dati dito Banda sa mo Olonga sa po? Bandits. Smoke Bandits. Bandits. Oh, ayos ah. Sa Ganda ng mga pangalan ng banda mo. legends. Diyan ako nanalo ng scatter eh. Smoke Bandits. Smoke Bandits Megaways. May Ang ganun? May ganon? Sa Wow! scatter. Okay, Ano, kinuha na no? pala yung pangalan nun. Wala na yung banda nyo. Oo, Yung men, pangalan. ginawa na Ginawa scatter. Kaya pala eh. Ang Smoke Bandits ba, ano ba yan? Pump. Punk rock? Reggae, experimental na Oh, parang slash ganun, rock na ano na yun eh. Psychedelic, ano. Kasi Mga good nagda-drugs old kami days. dati. Anong year to? Anong year to? Circa Circa 2013 hanggang
2016. Yun. Okay. Hindi lang naman yun. He's also Superhero sa mga anak ko. superhero sa mga anak namin. The best dad. Ano ang hobby ng Dad isang of the- Derek? Ayun, so frustrated athlete din po ako. Wag yun na akong check sa Strava. Meron Follow niya daw siya sa Strava. May sumasaling isa pang host. Oo nga eh. Meron siyang half marathon this coming Yun, no? Feb. Oy, ayos ah. Dun sa Subic International Marathon. Nice. Pinilit lang Oo. ako. Nice. Abangan niyo si Derek. Kita Lahat ng papangga, Abutan niyo yung patutumbahin. Abutan niyo yung Pocari Sweat. Kita-kita sa daan, parang gano'n. Kita-kita sa daan, guys. Kita-kit sa daan. Ganun. Anyway, next. Maglaplapan na lang tayo, hindi pala tayo cool pal. Sorry. Okay, lastly, ako po si Rune/Gabby. Ako po ay isang producer, singer-songwriter. Isa po akong energy reader. Isa po akong nanay. And isang businesswoman, isang creative director. At ano pa ba? Sobrang dami, pero ako lang po to. Yung mga nanonood sa amin sa The Talk Ang Show Radio, yung every time na nag-live tayo, every Tuesday, si Yeah. Gab, si Ako yung Rune, nagbabasa tarot ng reader. tarot. Ako yung taong kilala na kayo, pero di nyo lang alam. Katakot. But basically, ako po yung nag-a-attract ng female audience sa show na to. Yes. Buti sinabi mo yun. Hindi sasabihin ko sana. Shh, Sana hindi may lang yan. mag-comment na, no? Hindi lang yan. Si Gab din yung bumabalanse sa pagkakanal. Well, Pagkakanal, pagkababoy namin tatlo, or ng mga lalaki. So meron kami ako na po. Gab. Don't worry about it. I got So, it. siya nang bahala doon. ladies. Para So, boses yung mga gusto niyong sabihin. Yes. Yun lang. Yeah, so Yeah. yun. So sana yung mga bago nating listeners, medyo kahit papano sana na, ganito pala sila. And sana mag-stick kayo. Okay lang yan. Kwentuhan lang tayo dito, chill lang tayo dito, and kailangan talaga namin ng mga nakikinig. Kasi kapag Thank wala na nakikinig, itong producer namin, baka Get out na kami. hindi na Ginagawa niyo dito. hindi na makapag-request. Kwentuhan na kayo eh. Nag-iingay. No. And also, quick story lang ng The Talk Hang Show. Nag-guesting lang kami sa isang radio dito sa SBMA. And then, parang na-realize, saya nito Okay pala yung ganito. Kasi ang fear natin noon, baka magmura kami. Oo nga. Baka kung ano yung masabi namin na bawal eh. So, kaya pala namin. Akala namin nung una hindi namin kaya. Na parang, di ba, pucha, yung pala pagdating sa radyo, kaya naman pala. And then yun, nag-guest din kami dito sa K5 News FM, and then yung K5 News FM nag-offer ng Spot. gusto nyo ng program. Regular na. No? And then kami like, sige. Kaya nabuo yung The Talk Hang Show. Yung timpla niya, The Talk Hang Show, kasi nga Yes. parang balita na may konting comedy lang. Kaya ginawa namin The Talk Hang Show. Hindi namin dinala yung Comic 5 na pangalan. Kaya huwag kayong ma-confuse. Putang ina kasi ang dami nating page. Oo yung nga page eh. kasi Comic 5 Ano ba? The Talk Ang Show. Medyo. I-consolidate na nga lahat. Yun nga, we tried. Kaya lang baka maguluhan din yung tao eh. So okay na yun. Yung page namin sa Facebook is Comic 50, pero ang podcast ay The Talk Hang Show. So parang Comic 50, The Talk Hang Show, Zamba Mike, ano pa ba? And kung ano pa. Wow, ano pa? it's giving umbrella company. Yan, umbrella company in the words of Rune. Ni Gab. Pero ayun, so iisa lang 'yan. So wag na kayo malito kasi iba naguguluhan eh. Hindi na namin mababago eh. Yun yung may 2,000 followers eh. So although may page ang The Talk Ang Show by the way. Yes, Meron may na siyang page na. 100 Meron. plus following, alam ko. Meron ba? Oo, Para just in case lang na sumikat tayo. You'll never know. Tsaka Tas yung tsaka yung mga ibebenta sa atin yung page. Yung mga napadaan lang. And then ang naalala lang nila yung The Talk Hang Show. Oo. Medyo mas madali nilang ma-search yung page. Tama. So yun lang. Pero para sa mga nakastay na sa Comic 5, okay lang naman. Pero sa nakikinig sa atin, sino ba ang bias mo sa comedy? O sa Ayun. podcast, diba? Kasi ang topic natin ngayon ay cognitive. Siya Ah, na ba? cognitive. Basta. Ulit. Maganda yung tono mo sigaw pare. Parang si Tulfo eh. Kasi ang Parang si topic Tulfo. natin ngayon ay Cognitive biases. Yun. Bigat!
O, paano? Out na kami. Okay. Hindi ko alam paano itatawid papuntang topic. So, Haba bakit ng kay intro. Tanong, Ito yung nag-research, di ba? No. So, nag-spend ng oras yan para alamin yung cognitive bias. Yes. Hindi, dito muna tayo kung sino yung suggest. Nag-suggest. yun, Kasalanan mo to eh. hindi, kasi ano ba yung cognitive? nagsuggest ako ng topic na to dahil since it's 2026, we have that new year, new me bullshit na every year nating sinasabing new me. Sana naman this year, new me na talaga in a sense na we will think more. We will practice our critical thinking skills and have less biases over things na dapat naman talaga pinag-iisipan. Mismo. Alam mo yun? Because the thing is, cognitive bias, hindi siya necessarily bad, but rather, survival. It's a survival skill that we picked up over, like how do you say it? How we Parang growing evolved. up. How we evolved as a collective, as a humanity. Dahil nga, for example, biases help you belong more as a tribe, 'di ba? Tribe mentality pa rin tayo minsan eh. So, for example, yung tribe mo, they don't believe in this certain thing. So, if you do, it's like outcast ka na, 'di ba? So, it is a survival skill, but also in this day and age, parang are you really going to be the kind of person that won't accept new information para mas lumevel up ka sa buhay mo? 'Di ba? So, ayun lang naman. That's the reason why in 2026 na parang we need to be more accepting of new information to change our minds about a certain topic. Ano yung ba yung mga pwedeng examples na kumbaga negative effect at present? A great example would be politics. We have our biases in politics. No matter how much you say that you're unbiased, centrist ka, no, meron ka pa ring bias Yeah. because there are morals that you grew up with, and yung morals na yon, that meron ka lang bias towards whatever side that morality that you have has. Like, for example, if you're more liberal, syempre, you're gonna be with the liberals. If you're more conservative, you're gonna be more with the conservatives. Pero, in each side of that political spectrum, hindi talaga siya totality eh. Na parang, there are okay ideologies with the conservatives and there are okay ideologies with the liberals. It's not truth. Alam mo yon, parang, you can be conservative and have liberal thoughts or whatever. You can be liberal and have conservative standing. So, yun eh. Parang sa bansa natin, parang yung mga bias na medyo ridiculous kasi na kung Marcos supporter ka, totally Marcos supporter ka, you die cannot hard say eh. die hard. Yun yung die hard na term na yon, that is the ultimate bias that we have and it's not very good for our society. Okay. Ang masaklap kasi ngayon sa social media regarding sa politics is madaling manipulate yung mga Pinoy, mga masang Pinoy kasi nga maraming nag-hire na mga trolls to post these kinds of shits para sa politics. For example, etong si Sir Jack, yung nagva-viral lately, meron siyang ni-reveal na screenshots na merong babae na binayaran para mag-troll sa gantong politician. Wait, binayaran niya? Paano? Hindi, may nag-send ng screenshot sa kanya regarding doon sa usapan ng babae tsaka nung nagpapa-troll posting. And legit na tao tong pinopost nila. Well, actually, hindi lang naman Hindi lang naman yung mga personality. Oo. Actually, yung social media itself. Yeah. Oo. Nagko-contribute. Kasi the way nakaprogram yung algo, Yes. yun nga sinasabi nila. Yung initially akala ng tao, connected tayong lahat.
ang ginawa ng social media actually ginawang biosphere, like kung sino lang yung may certain interest sa isang bagay, Yeah. like kinulong lang sa isang ganun, then continuously finifeed Yeah. siya ng- Exactly. kung ano, and Sarili-sarili yung bubble. oh, Yeah, oh, kanya-kanyang bubble lang. That's why during the elections, kala nyo malakas kayo, but in reality, there's another circle, there's another bubble that's just exchanging. Parang, in this day and age, hindi na nag-i-intertwine ang bubbles. You are in your own world, Ang ganda along ano with nun eh. people. Oo. Ang ganda nung sinabing term ni Ate Gab na akala mo malakas kayo. Kasi mayroong mga tao nagtatanong, bakit naka 5 million boto to? Bakit naka 14 million votes to? Eh kasi ang algo nila nakabato lang doon sa bias nila. Pero hindi nila nakikita kasi yun dahil yung algo nila hindi nakafocus doon. Huwag na tayo lumayo. Algo lang ni Trixie, saka algo natin magkakaiba. Mismo. Kinuwento ni Trixie, akala niya, isang algo lang tayo lahat. Tayo na. Hindi Water. mo nagpa-follow ng ganyan. Minsan pag yung kunyari ano ka nasa social media ka, sikat ka or let's say 100,000 followers for example. Sa mundo mo na 'yun, yung algo mo na 'yun, putya super sikat ka nun. Totoo. Mismo. Iba yung mga reactions ng tao kasi sila yun Niche eh. mo yun. Niche mo yun eh. oo. yun nga. Pero yung iba kasi napupunta sa ulo nila, tapos kala nila buta hot shots na sila. Men hindi. Oh, Gago yun, dami. exactly. Yung term na hindi mo ba ako kilala. Oh, yeah. Doon ang galing yun eh. Doon ang galing yun. Ang dami pare. Kasi di ba makakita nga tayo bigla ng mga pages na hindi nag-exist sa atin. So makikita mo, what the fuck? 5 million No, followers? million? Sino Yun nga to? eh. Talaga, sino to? Di ba? Yeah. So depende talaga eh. It's crazy because like okay, I will say that we are all intellectuals here. And Thank you. we- Yeah. Yes. Absolutely. I concur. Yeah, continue. Absolutely. We Oh, concur. We are all intellectuals here. And we believe na we're above biases. Pero sa atin, meron pa rin talaga tayong mga Of biases. course. Oh. Our biases are just more, ewan ko, parang nasa ano siya eh, nasa middle siya ng absolutes. 'Di ba? Question sa... Ayun, okay, sorry. Tawag dito, question para sa atin lahat. Ano ba ang nakasanayan yung biases ninyo? Mahirap ma-determine Mahirap yan ma-determine kasi yan. ibang makaka-call out sa'yo nun eh. Pero anong nakasanayan nyo? Kaya, for example, yan, ibang makaka-call out, then kinall out sa'yo, pero nakasanayan mo siya na lagi kasi siyang napapansin sa'yo. Eh. Siguro, ako na mauna. May certain bias ako sa mga kamote. So, yun yung guilty pleasure ko minsan pag nasa banyo ako. Tayo may mga nagugulungan ng o kaya nasasagasaan. Ikaw, Ano mga sinasabi mo? Kasalanan mo. Yun ba talaga? the serve! Kasi yun din, makikita mo sa comment, halimbawa, ganun, kamote, nabangga. And then makikita mo sa comment section, may mga ganun, deserve niyo yan, deserve niyo yan talaga, ganyan kasi kayo, ganyan. And then may isa na, kasalanan niya ba talaga? May May ganun lagi. may ganun. It's either may tangang ganun, or tinitignan niya naman from the perspective nung isa. Kung yun na nga lang ang alam niya buong buhay niya, kasalanan niya ba talaga? Yun yung yun yung... So, kaya nagkakaroon ng bias sa ganun. I think yun yung bias. I think yung reason why siguro nagkakasundo tayo is may feeling ko naman is lahat may Yung kanya-kanyang norm kasi, bias. May kanya-kanyang bias. Pero may nag-i-strive to reach out. Yeah. Yung, tingin ko yun na kung gusto magkasundo ng mga tao, ganun eh. Kailangan lang may ano lang na mag-reach out ka na maghanap tayo ng middle ground. Yes. Compromise. Compromise. Para sa mga kamote, putang namin, just Ikaw, Kuya Mac, ano ang ganun mo? Yung nakasanayan mo? Wala eh. Sa mga bobo sa social media, ganun? Actually, ano nga, Bob? Di ko alam, pare. Ayoko lang ng tanga. masyadong vague, sorry. Masyadong vague eh. Hindi, ano ba? Yun eh. Kasi, totoo naman na may mga bagay kang sinasabi. Alam mo yung, ayun, sige yun na lang. Yung nagsasabi ka ng bagay na hindi dumaan sa utak mo, pare. Putang, na problema yan. Feeling ko isang malaking problema to sa society, Tapos no? Sa society. super educated ka pa kunwari sa opinion na wala ka talagang alam. Oo, kasi minsan, yun nga, minsan naka-store sa utak, nobody checked, not even you, hindi mo chinek kung putang inang tama ba yun? May That's sense talaga ba yung yung word, ginagawa ko yun or alam ko na yun? Oo. And then lalabas na lang bigla sa bibig mo. And then yun na yung truth mo.
Na parang, wait, teka lang, men. Check mo muna, pare. Baka nasa... Yun yung But ano eh. here's the thing about that. Yung pag-check na yon, that's also bias because it's confirmation bias na parang alam ko na tama ako so maghanap ako ng evidence na tama ako, which is so common these days dahil information is Yeah. alam mo yun nasa it's literally in our pockets. Or, counter-argument, siguro gawin yung bagong habit. Kasi ako, ever since ganito yung ginagawa ko eh. Kung may information na bago sa'yo, check mo yung counter nun. Tsaka ka mag-weigh ng information or ng ano mo, bago ka mag-convince na ito yung belief mo. Yung masaklap kasi sa ganyan, yung for example sa akin kasi sanay ako na sanay ako na call out ako kasi nga syempre hindi ko naman alam yung mga bagay-bagay. Minsan, kapag alam ko may gusto akong panghawakan na prinsipyo o pananaw, ganyan, tas maraming taong nagko-correct sa akin pero hindi ko tanggap. Ang ginagawa ko, nagre-research ako regarding dun sa sinabi ko, sa opinion ko, na Double down ka. hinahanapan ko ng pang solid evidence na tama ako. That's confirmation bias. Yun. Pero ang problema is, mas nangingibabaw nga naman yung sinabi 99 ng ibang pages tao. ka, pang 99 pages ka na Google. Ito nga! Ito yung sagot na hinahanap ko eh. Ano, men? So, research mo yan, oh. Hindi, parang nasa 80 ka na, gusto mo na sumuko. Hindi, asa 85 page yun, yung informasyon ko. Parang ganun. Oo. Vindication pa pag nakuha mo na yung Maraming information na yun. no? marami tayong kakilalang ganun, lalo na pagka, tulad na sinabi natin, Gab, sa politics. Hinahanapan nila ng ganito. Sige, sa pag-usapan, gamitin na natin example. Yung naging laban nitong nakaraan, yung sa politics lang Oo. yung Marcos and Lenny. Okay. Hinanapan nila ng sobrang daming itong Marcos at yun ang pinakita lang nila. Pero on the other side, hindi nila chinek talaga totally. Yeah. Mas magaling lang yung marketing team ng DBS. Yes. Yan nga. PR And team, pare. PR. Yun nga, Daily like team. ako, I'm very staunch supporter ako ni Lenny, pero I can say that there are things that Marcos is doing that are not bad. Like, yun there are so many people that will will want to save face to say na wala siyang ginagawang because obviously like corruption and stuff. But they forget na parang there Ano are yung ginawa ni some- Marcos na maganda lately? in terms of the economy. Kahit saan. Di ba baka kasi pag presidente ka, syempre, putya, trabaho mo yun eh. Yeah, which is, alam mo yun, we cannot really, we have to give credit where credit is due, always. The only reason why I would say that Marcos is doing a pretty okay job is because I'm comparing that president from the previous president. Diba? Okay. So, at least ngayon, walang patayan. Ang Well, Which wala I'm masyado. sure- Allegedly, wala. Pero ang sabi nga nila, na mayroon kami nakausap ni Kuya Mac na nagsalita na kahit sino ng magaling na sa pananaw ninyong magaling na uupo dyan, magiging problematic pa rin yan dahil tatanggapin niya yung problemang iniwan sa Yeah. kanya ng Yeah, preview. totoo. Pinaanan niya exactly. yun. Yeah. Oo. Yeah. Naalala mo yan kung sino yung nakausap natin yan? Hindi, pakisabi mo. Sino. Nakalimutan ko na rin. Kaya tinanong ko eh. Some smart dude. Parang ganun. Another form of bias is negativity bias, and we're all very guilty about this kind of bias. Kasi, basically, okay, let's say for example, yung buong araw mo sobrang okay. Diba? Okay. Like, and then there's this one thing that happens na sobrang bad trip. That's gonna run your entire day. So, out of all the good things na nangyari sa'yo, you're gonna pick that one thing and say, nakakonsentrate ka my doon." life sucks. This is shit. I hate this, blah, blah, blah. And it's gonna ruin your entire day. May nabasa ako, it's only a bad day, not a bad life. Yeah. May nabasa ako. It's only a bad hour, not a bad day. Ganon. Depende kung sino nagsabi. Sa bagay. Di ba? It could be a bad month. It could be a bad year. Yeah, Depende bad sa day sitwasyon. leading to a bad year. alam niyo may ganyan na may taong ganyan na puta hindi isang linggo dire-diretsong malas. Sinabihan na siya, magsaboy ka nga ng asin. Maligo ka nga ng asin. Uy, it's only a bad day. Tangina mo, 25-year sentence to. Tangina mo. Gago. Parang yung nag-viral sa social media, naka-t-shirt na best day in my life, tapos nakaposas siya. Pero eto wait. If, okay, itong negativity bias na to, if you make a chart
like a visual, di ba? Tapos kukulayan mo ng red yung mga putang inang shit na nangyari sa'yo in that, I guess, span of a year. Okay. Sobrang konti lang ng red. And the rest are either neutral or good or just medyo hassle lang. It's not Depende really... pa rin siguro sa Oo. standing ng buhay. Depende sa standing ng buhay ng isang tao. Pero, alam mo yun, Kung nasa slums ka, puta, mas marami yung red for sure. Yun nga eh. pero we don't know perspective pa rin we don't siguro. know that Oo, because baka- we're not in the slums. Oo eh. Diba? Pero we can talk about na tama naman si Kuya Derek na nakadepende sa tao. For example, meron tao kasi na alam, ano yun eh, masasabi natin na negative sa kanya. Depende talaga eh. Depende sa mga tao yan eh. May negative dito na pag naramdaman niya yung negative na yun, ultra negative. Pero may Oo. negative naman dito sa taong to na pag naramdaman niya, negative lang yan. Pero may ibang negative naman na, alam mo yun, na iba-ibang klaseng pag-handle ng negativity kasi yung mga tao. Eh. Okay, which is, paano nga ba mag-handle ng negativity? Ako? Or paano ba kayo? Malala ako kasi iba ako mag-overthink. Talagang binibigyan ako ng ibang insomnia. Daming Anxiety, ganyan. May thoughts pa ako ng suicidal minsan, ganun. Pero hindi naman siya nag-overpower. Kasi ginagawa ko yung techniques, yung 1, 2, 3 breathe. Tapos yung kumausap ng ibang tao, mag-open, hindi na ako nahihiyang gawin yun. Pero kayo ba, ikaw, Kuya Mac, paano ko mag-handle ng negative thoughts mo? Madalas kasi kapag ganyan, pag nangyayari sa akin, hindi ko talaga hinahayaan pumasok sa utak ko. Good. At most times, pinapatawid ko talaga sa tenga. Hindi ko alam kung paano ginagawa yun, hindi ko alam kung paano explain. Yung Pero, parang ganun eh. So, feeling ko lang hindi importante yan. Well, So, kasi isipin ko na lang, ano yung gagawin ko? Nga pala, may gagawin ako. I feel like you've had many lessons, alam mo yun, Oo, in terms diba? of Kasi tama yung sinabi ni Trixie, ganun din ako eh. Noon, Oo. pucha, pag meron ako very small na bagay, pare, kaya ko mag-dwell dyan sa buong araw, yun lang iisipin ko. Kasi pag inisip mo na yun, kahit may ginagawa ka na, biglang kakalabitin ka ulit eh. Hi, Totoo yan. remember me? May mga ganun eh. So, sucks yung pakiramdam na ganun. Kailangan mo rin talagang i-process. Eto, may sabihin ako sa mga nakikinig. Medyo delusional, pero hindi. Gaano kalala ang minsan yung nag-overthink to the point na napapaginipan nila? At most times, gano'n naman talaga kasi nai-store So, sa... paggising mo, di ba may nagsasabi na, hindi, tulog mo lang yan. Hindi. Minsan, kapag tinulog mo, dun mo pa nararamdaman lalo eh. So, paggising mo, iba yung pressure mo lalo. Ganun eh. Alam mo, there's this thing, ewan ko kung nasabi ko na sa'yo inyo to, but there's this thing about anxiety in your body where hindi alam ng body mo or hindi alam ng brain mo kung current threat itong anxiety mo. Yung bagay na iniisip mo over and over again. So your body is manifesting it as something that is happening right now, yung situation na iniisip mo. So, it's it's also parang it's digging into your subconscious and you're making moves towards that actual thing happening. Na-unconscious ka? Na unconsciously, ginagawa mo na yung mga bagay na to to reach that thing that you don't want to happen. Kasi you're thinking about it over and Attracting. over. Oh, you're attracting it. So, yun nga eh. I think we need to find a way to get out of that, I don't want to say mindset, but out of that anxiety thinking. Alam mo yun? Pero sa ibang host, ikaw Kuya Kin, paano ka mag-handle ng negative thoughts mo? Nalapak ako, pare. Hindi, the problema ko din yan eh. Kasi, usually sa akin, nagkakaroon ako ng mga outburst. May anger issues ka? May anger issues ako. So, ngayon, hindi na ako, dati very common yung minsan yung napapakita ko I think napapakita ko pa rin sa tao. Pero lately, mas nagagawa ko na yung, alam mo yung nasa loob lang ako ng sasakyan, may time na sisigaw ko for 2 seconds. Talagang anger na sigaw. Like, fuck! You girl na tapos... Wait, for no reason? Or... Nag-release ka ng energy. Oh, yeah. eh. Hindi, halimbawa yung sobrang shit ng araw. Okay. Or may nangyari. Like, sobrang na bad trip talaga ako. Dati, gagawin ko noon is, buong araw sira. And for some reason, gusto ko rin iparamdam sa mga tao sa paligid ko na yeah. alam mo yun? Yeah. Like, kung shit yung araw ko, shit yung araw na lahat. Like, parang may ganun. Very CEO. Yeah. Very, It's giving. Run. It's giving. It's giving CEO. It's a very, nepo kid vibe. Very nepo kid Okay. vibe. So, Ganun. kailan mo na-stop yun?
lately lang, parang nung 30s ako, doon ako nag-start mag-control. And then ngayon, parang nagagawa ko na yung, halimbawa sobrang bad trip talaga. Alam mo yung pagsara ko ng pinto ng sakit, like, fuck! Puta, Ganun totoo lang. pala yun sa mga movies. Tapos, okay. hingal ako ng malalim, like, ganun lang yun. Sige, Okay na. Like, yun nga yung sinasabi mo eh, if you dwell on something, and then maapektuhan yung buhay. So, ginagawa ko rin ganun. Like, isang sigaw lang, like, God damn. Yeah. Tapos, move na ulit sa next ano. Kung kasi- may sasakyan pala ako, ang dami kong na, alam mo yun, no? hindi sana ako na-stress ng, alam mo yun. Di, Kasi hindi pwede sa jeep yung mga ganun eh. Hindi pwede. Kapag ka, sa motor! Sa motor! Magsakay mo! Yung tabi mo! Sabihin ng mga sa paligid, kamote oh. Hindi pa tumatakbo, kamote na. Pinapractice na eh. pero Kuya Derek, ikaw, paano ko mag-handle naman? Negative thoughts mo? Dahil nakapag-therapy na ako. May therapy. Hindi, maganda yan. At least mag-aaral na yan, idea. Good, it's good, Nga, it's good. yung sinabi ko dati na pag meron talagang mga Bullshit. Ganun. negative na energy na hindi mo na makontrol, hanap ka, i-isolate mo yung sarili mo sa mga taong mahal mo. Tapos sumigaw ka, o yan, yung timer method sa kotse, ginagawa ko rin yun. Okay. Kaso may one time nakalimutan ko, kasama ko yung anak ko eh. Sa likod! Ano sabi mo sa kanya? Ben, ito true story. Earlier this week lang, yung early morning hustle ng ng SBMA. Lahat ng gate pag 7:30, asahan mo punuan 'yan. So sa kanto pa lang namin, may mga pila na ng sasakyan. Fuck, okay. So dun yung nauuna sa amin, gusto ko maliwa, plug na nga. So parang ayaw pag gamitin yung common sense. 15 minutes drive sa garahe para Yun. So, nagkaroon na ng space, binibigyan na siya ng space. Ayaw pa rin niya kumigos. Yeah. Tapos sabi ko, to ayaw pang parang pinaflashan ko na ng ilaw. Para na, tapos yung busina ko, pa rin eh. May busina kasi na, putang ina mo! Yun yung mga... yung mahaba. Beep, beep, beep. Parang gano'n. Parang, uy, bilisan mo. So, long story short na parang did you want to punch that guy in the face? Sabi ko, right at that moment, yeah! Tapos mga after, parang sinundo ko na siya. Andun pa rin yung isip ng anak ko na, did you still want to punch that guy? Which one? Yun nga Parang Okay. So, kailangan mo kontrolin. Kasi sa mga tao sa paligid mo, kung sa'yo, ako, yun yung problema ko. May anger issues ako, ang bilis ko ilabas, and ang bilis din mawala. Ang problema, hindi yun yung sitwasyon sa mga tao sa paligid ko. It's not gonna be like that para sa kanila. Nung nagmura ako ng umaga, sa kanila yun, hanggang gabi yun. Sa akin, wala na yun. Kumbaga, nag-move on na. Hindi ganun yung hindi ganun yung sitwasyon. So, kailangan mag-adjust. Okay. Pero Kuya Tigab, bilang Ate Gab na to, paano mag-handle ng negative thoughts ang isang rune? Kunyari, wala dito si Derek. Ako kasi, I'm the type of person to carry everything. Until mag-breakdown ako, I would have escapist tendencies. Para, like, hindi ko na kaya. Let me just fuck all of this. Escape muna ako. But these, like me now, medyo mas solution-based ako ngayon. In a sense na parang, okay, here's a problem, I'm gonna get through it, and while I'm getting through it, ano ba yung solution for me to get to the other side? So, doon na nag-kick in yung parang, okay, there are steps towards getting to what I want. Ano yung pinaka-easiest step for me to get there? Diba? And I take that step. And no matter how small that step is, papunta pa rin ako dun eh. And it's just the delusional belief of, tangina, kaya ko to. I'm gonna get through it anyway. The only way is through. Yung mga motivational shit na yun. Gumagana yan eh. Pag nasa bottom ka, the only way is up. The only way is up. Sabi ng butomesa. Masakit na yung puwit ko. The only way is go up. Up na, please! Up na! Tama naman na, 3 hours ka na dyan eh. Tangina, Rixie. Ganda-ganda na sinasabi ni Gab. As always. Pero
yun nga, you need to be a certain type of person to actually, get through the overthinking. You have to learn many things to get there. Pero And- tama yung sinabi mo kasi lahat yun, kasi minsan kala natin di matatapos yung isang bagay. Especially kapag yung gano'n, nag-iisip ka, nag-dwell ka sa isang bagay. Akala mo, tangina, hindi matatapos tumpukin ng mga problema, negativity and all that shit, pero you'll get through it talaga. Totoo naman yun. Matatapos yan. Yeah. Tapos, And it's also the ultimate belief na tangina kailan ba hindi naging okay. Yes. Diba? Tama. It's always gonna be okay one way or the other. Yeah. Diba? It's I don't wanna say toxic positivity, pero may evidence ka kasi sa buhay mo about the things that you've gotten through. So you just have to believe na parang, tangina, itong sitwasyon na to na sobrang bigat, I got through it. So, alam mo yun, why not this difficult thing also? May isang treatment na para maka-get out ka daw sa mga negative thoughts mo is i-write down mo daw lahat ng mga nangyaring bad vibe sa buhay mo. Write down mo daw para makita mo yung nangyayari sa'yo ngayon, babasahin mo lang yung nangyayari sa'yo na nakaraan. Wala yan, tingnan maning-mani. May ganong treatment daw. Punta nung tinesting kayo, na-depress ako eh. dami! Kulang to. Pero, sa listahan na yon, Maganda. May katabi ka. Tapos yung katabi mo kalahati lang ng papel. Tapos ikaw parang nangingi ka ng pangalawa pa. May papel pa po kayo. Tapos hindi mo yung katabi mo. Yan yung sa'yo. uy, pero, Sakto uy, eh, no? pero empowering yun. Empowering. Para sa'yo na parang, itong tao na to, ito lang siya. Pero yung ako, tangina 2 pages na shit na napagdaanan ko. So that says a lot about you as a person, diba? Pero still, yung yun nga, totoo yun, true story, nakaka-depress yung pag binasa mo. Pero in a way, yung positive side nun, putang ina, ang dami ko na palang pinagdaan, dami ko na nadaanan. So, Tarwali, is it safe to say na the only way ma-address yung biases mo is through, kasi yun yung, hindi pwedeng i-call out ko lang sa'yo. Parang ang ano is, you have to be like parang life-changing experience. No, not necessarily. You just have to be accepting of the new information that's presented to you. And think Depende sa ego ng tao kasi Depende. yun. Oh, yeah. Kasi parang ang ano is, if new information na pinresent sa akin, tanda mo, may bias ako. Hindi ko basta tatanggapin yan. Unless, malagay ako sa sitwasyon na, Life-changing. ito yung informasyon na pwede kong gamitin. Parang gano'n. So, like, ganun. Yes, but also you're never going to since like you said may mga biases tayo, you're never going to accept information unless you want to have a different mindset in your life. Diba? If you want to be stuck in one place, we don't want to be stuck in one place obviously, pero if you're not within the parang frequency of I want to be a better person, hindi mo talaga i-accept yun. Like for example, like what Derek said, ego. It's always gonna be the ego is your enemy. Alam mo yun? Ay, yun, balik tayo dun sa unang-unang sinabi. Survival kasi eh. So, ang kailangan mong gawin is mag-a-adjust ka talaga eh. Kasi for example, kung yung buong society sa paligid mo is hindi talaga sumasang-ayon dyan sa mindset mo, you're the one who needs to adjust para makita mo rin yung perspective ng ibang tao. Kasi kung laging yung bias mo lang isusundin mo, oo, minsan maganda kasi nga iba ka sa kanila, pero the difference is mararamdaman mo na lonely ka dun sa area mo eh. Yeah. Yeah, that's true. This applies largely to religions. Like for example, if you are a devout, whatever you are, and then merong belief na hindi nag-align sa beliefs ng larger collective consciousness ng religion mo, parang okay, so saan ako lulugar? A great way to kind of break biases is to always be accepting of two things being true all at once. And also parang accepting of contradictions. Na parang this thing might be true, but this other thing might also be true, and two things can be true at the same time. Diba?
Yan, parang ano parang yung minsan nagpe-Facebook ka. Tapos may nadaanan ka na hindi mo naman gusto. Pero nung binabasa mo, nahuhook ka. Marketing yan, Trixie. Okay nang ina na to. Clickbait ka lang. Teka lang, bakit gusto ko ng ngongo ngayon? Ganun yun Unconscious bias, di ba? Paano kunyari, sa comedy, para hindi tayo masyadong lumayo, mas ano natin, comedy or music, may mga biases natin. For example, kunyari, ako sa akin malayo ako sa bias ninyo kasi ang bias ko sa comedy is yung mga musical comedians. Nagagalingan ako sa kanila kaya ko sila binayas kasi nakakapulot ako ng idea sa kanila. And at the same time, kung pupunta man ako sa bias ninyo, nahihirapan ako mag-adjust. Kasi parang ang layo sa style ng ina-apply ko sa sarili ko. Ganun. So parang ganun sa bias ko sa comedy. Okay. Ikaw. Bias ko sa comedy. Paano ba? Depende kasi very subjective unang-una kasi ang comedy. Pagdating sa bias sa akin, okay yung instant reaction na tatawa ko sa isang comedian, for example, yung talagang yun naman yung purpose, patawanin mo yung tao. Pero ang bias ko talaga kung paano sinulat at saka kung gaano katalino yung material. Totoo. Unfortunately. may Sucks yun, hindi ganun- ako proud dun. Pero yun talaga ang bias ko. Na may parang, ganun fuck! I think- Galing ang putang ina. Clever. Oo, pero hindi ako tumawa na malakas Pero putang ina, galing. Yun, May yun ang ganun, bias mo. parang meron yung mga tao kasi leaning towards yung gusto ko yung yung nakakatawa. Nakakatawa. I mean, gusto natin nakakatawa pero meron kasi yung nakakatawa for now pero hindi nakakatawa later. Era And then appropriate. meron din naman yung nakakatawa ngayon pero putang ina 5-6 years and beyond nakakatawa pa din. Timeless. Timeless. So minsan dun papasok yung yung biases mo na parang minsan yung eto magaling na komedyante kasi matatawa sa kanya Pero kasi kung titignan mo kung halimbawa isa kang comedian na very committed ka sa pagsusulat, nabababawan ka minsan nalalamlaman ka sa ganun So, and then if ikaw naman yung comedian na para saan ba tayo nandito? Para saan ba tayo nandito? Di ba magpatawa? So, ano bang inaano mo? Pag gagaling ka naman dun sa mindset na yun, then putang na, anong pang issue? Basta tumawa. Okay, ganun Ang issue dun, walang tumawa. Oo. Kung gagaling ka naman sa mindset ko na, sometimes, that talks to guys ko. Hindi mo kailangan lagi nakakatawa Gusto kailangan informative. Ako nag-enjoy ako sa ganun yung mga random videos, lalo mga old videos ng mga stand-up comedians na walang tumatawa halos. Pero yun nga, again, pupunta tayo dun sa putang inang gandang material nun. Ang ganda ng pagkakasulat niya dun. Baka nagkataon lang na video ng panahon na yan. Timing. Minsan May ganun talaga. Yeah. Tsaka yun bias din ng tao sa social media, especially. Kapag tumatawa yun narinig nila sa video, Laugh track. it's so funny, nakakatawa na. Pag nanonood ka ng sitcom like Friends or How I Met Your Mother, parang laugh track, nakakatawa. I mean, may sign na umiilaw na applause na Oo, sa may director studio doon na, as AD doon na mga nagpapapalakpak sa inyo. Ano So, kasi yung nakakatakot Alam mo yung nakakatakot dito sa, like, okay, nag-gets natin lahat tayo may biases. Alam mo, nakakatakot dito is yung mga taong nag-exploit ng mga biases na yun. Yeah. Like for example, ito yung minsan, pagdating sa politics, obviously, blatantly mali. Oo. Mali itong sinusubo. Pero sinusubo nila sa tamang tao. Ayun. Alam mo yun yung minsan na, ito yung, if there's anything na talagang nagagalit ako sa social media, it's not that, kung halimbawa may political opinion ka that differs from me. Okay lang. Sa akin okay lang yun. Ang naiirita ako is knowing na alam ko na alam mo na bullshit yan. And then puta pinapakalat mo pa and then sinusubo mo sa tao Na mali yan. na alam mong mali. Sinusubo mo sa kanila kasi basically nag-exploit ka ng ibang tao. Yun yung naiinis ako. Like, puta na talaga. Andito na nga tayo Kaso 500K a month yung sweldo niya. Okay, paano mo ginagawa yan?
Hindi, pero ito, 500K? Ang ano? Kaya marami na silang magkakaibigan tsaka pamilya eh. Sa mga ganyang move, yun pare. nga eh. Nagtanong tayo sa tropa natin, ChatGPT, yung sa social media nga, yung kunyari, yung sabi ni Kuya Mac, yung tumatawa, tapos, syempre, ikaw bilang nanonood, natatawa ka rin kasi may tumatawa na eh. Emotional contagion, sabi ni ChatGPT. Minimirror ng utak mo kung ano yung emotion na nare-receive, nabasa mo. Yeah. Dun sa Yeah. sa environment. Yeah. So, for example, kahit di talaga nakakatawa, pero may mga nag-react lang na nakakatawa, minsan, unconscious ka na yung utak mo yung nagde-decide na tumawa ka. Parang may tropa kayo lahat na ano, no? Mayroon siguro isang tropa na contagious yung tawa. Oo, may ganun. Kahit Meron. hindi na siya nagpapatawa, tumawa lang siya, puto matatawa ka na. May Parang lagi, si lagi, Chokes. sa lahat ng circle, yung, meron yung tinatawag nila na komedyante sa grupo. Yan yung lagi eh. Na every time na makikita mo yung tao na yun, alam mong good vibes ka. Pero unfortunately kasi sa ibang vision, sa ibang grupo, pag nakita tong tao na to, nakukupalan to eh. 'Di ba? Ang problema din sa komedyante sa grupo, pag may emergency, God, sana wag siya yung makakita. Kasi yung paglapit niya sa inyo, like, guys, nakita niyo si ano? Like, bakit? Parang talaga, nagkita kayo ng, talaga, May opportunity. ano ba? Tang ina yung isa pa sa nakakatakot. Ito bias ba tawag dito? Yung pagsaseryosong sitwasyon, meron talaga instances hindi ko mapigilan matawa. Okay. Anong tawag sa ganun? Bias Wala. ba yun? Ewan Katangahan. Kasi may ganun talaga na po kinang inang yun. Meron. I feel like it's like a somatic response to stress. Natatawa talaga ako na Pero napanood nyo na ba yung movie na Joker? Ano Joker? Which one? Yung etong kay Phoenix, Joaquin Phoenix. Alin doon? Yung meron siyang mental illness Nagkaroon pagka siya ng psychotic break, gano'n. Ay, tumatawa Pagka siya. may problema siya or nade-depress siya, ang kaya lang ilabas ng katawan niya is pagtawa. Meron ako nakitang reel na may isang bagyo to eh. I think it's yung bagyo na most recent na sobrang delubyo talaga. Merong babae na nasa loob ng bahay. Yung roof niya, lumipad. Tumawa lang siya ng malakas. As in, parang tawang-tawa siya. I'm like, wow, tang-ina. Yun yung response mo. Tatawa ka. Cartoons. No? Siguro tingin niya cartoons. no? Ano siya, I feel like yung body mo hindi alam kung paano i-process yung information na yun. So, tatawa ka na lang Wait. because of the ridiculousness. Anong klaseng information ng... Bubong niya ba yun? Bubong niya. Nakita mo? Bubong niya. Babay mo po. Okay. Pero kung bubong ng kapitbahay niya na kaaway niya. Kupal tawag. Asshole. Kayo ba? May ganun ba kayong instances? Sa seryosong sitwasyon na tawa talaga kayo? Na hindi nyo sinasadya? Hindi. Oo, meron. Ako wala. Meron eh. Halimbawa yung pag nakita mo yung humor sa bagay na yun. Hindi talaga total serious, walang humor. Total serious? Wala. Wala. Ikaw wala rin. Kaya kong pigilan yung emotion ko, Trix. Pwede akong tumawa sa loob, pero hindi ako tatawa habang nakikita. Very conscious ako sa reactions ko sa mga bagay-bagay, especially pag may ibang tao. Oo, si Mac yung ano. So Very medyo controlled. ako Si Mac dun. magaling sa Hindi ko ganyan. pwedeng iyan. Mask. Actually, Wow. sa kanya ko Magaling. nga natutunan yung pagiging invisible. Magaling As si Mac sa a- ganyan. as Pero si a- Mac pwede mag-CIA. Ito yung Actually. pwede siya sa ganun eh. Actually, Hindi ko kaya yung ganito, yung ako, doon na tinatry ko, pero minsan yung halimbawa yung kailangan mo mag-withheld ng informasyon. Halimbawa, you're talking to two parties. Tapos may informasyon ka pwedeng sabihin dito, pero hindi pwede sabihin dito. Ako nahihirapan ako sa ganun. Kasi ibig sabihin, kailangan magsisinungaling ka at dapat consistent yung pagsisinungaling. Kailangan pagsisinungaling magbabluff mo. ka. Oh, pero si Mac pinapanood ko sa wow. Sabi ko, As a, "Galing." as a Ang Scorpio, ginagawa ko, Mac, as a Scorpio. as a Scorpio. galing nito, sabi Sa ko. opisina nga noon, yung mga katrabaho ko, magugulat yun eh. Kunyari, nag-ano kayo, sa pantry, kumakain, di ba? Magugulat sila, katabi nila ako eh. Ayun nga, invisible nga. Fuck! Dito ka na! Kaya niya Kaya ko. magsara ng presensya. Oo, kaya kong pumasok na hindi. Ayoko kasi na attention eh. Medyo naano ako sa attention na parang, alam mo yun, yung parang, ay, mga ganun. May parang, i-share ako sa pwede inyo bang kay Kuya Mac. Dahan-dahan na lang. Merong Dahan-dahan instant, ka, putang ina. may instances na nag-uusap kaming dalawa. Nagkukwentuhan kaming dalawa. Bigla na lang siyang nawala. Okay pa. Ha?
Yun, nag-uusap tayo. Nalaglag ako sa kanal. Bigla na wala na siya. nangyari sa pinsan ko eh. Magkasama kami dito sa may pila ng jeep sa Blue. Naglalakad kami, saya namin, makaprint kami ng Teleport. pictures. Bigla na ako nawala. Nalaglag ako sa kanal pa. Tapos yung mga tao, alam mo yung pag sa basketball, yung may natapalan? Oh! Ganun, yun na lang narinig ko. Pare. Habang umaahon ako dun sa may kanal. Pero Nakainom ka iba na talaga nun? si Kuya Max sa ganun. Nakainom ka na? Oh, Hindi, super pa. wala. Super pare. Ginawa ni Kuya Max sa akin, nagkukwentuhan lang kami. As in, dalawa lang kami sa kwarto, nagkukwentuhan kami. Biglang Nawala pa siya? nawala Sa talaga. kwarto? Paglingan ko, putang ina, yan ka na naman, invisible ka na naman eh. Tumawa na lang. Sorry, may iniisip lang. Kaya niya talaga isara yung presensya niya. Na mararamdaman mo mag-isa ka na lang sa kwarto. Again, ang reason ko lang naman, ayoko lang na, alam mo yun, na parang, tignan nyo pa ako, alam mo yun, huwag nyo na akong tignan, okay na yan. Upo lang ako dito, huwag nyo na akong pag-usapan. Ganun shit. Sige, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, okay lang ako. Ayun, ganun. Kaya ko lang yung, yeah. Anyway, Ayoko na naging ganun eh, invisible. yung na ano, yung natutunan ko siya, namin ang nahiinis sa akin. Kasi sanay na sanay sila na madaldal ako, maingay, Hindi. magalawgaw. Biglang all of a sudden, naging invisible. Ewan ko, man. Okay. Nagawa mo na ba yun, yung mag-invisible? Lagi ngayon. Kasi nga, Talaga? hindi na ako mahilig yung tambay-tambay. Gala, hindi na. So, kung minsan may instances na may kasama, grupo ng mga kaibigan kasama ko, biglang yung hindi ko na-trip yung kwentuhan, mag-invisible na ako. Ganda na Okay. Parang slow fade. Oo, slow fade. Slow fade ka sa Dahan-dahan naman. Nawawala ka sa picture. Into the abyss. Slowly into the abyss. Parang yung nag-viral sa social media na iihi lang daw. Tapos umiihi? lumabas na ng gate. Pero, Fade ka, may nag-time travel para hindi natuloy yung nanay at tatay mo. Sure, yun. butterfly effect. Pero punta nakakaano yun. Minsan, maintindihan niyo yan kapag nakainuman niya si Kuya Mac. Nangyayari din sa inuman yan. Ano yan? Feeling ko dahil sa crowd din dati ng mga nakakatambayan ni Mac, kaya ganyan din yung Hindi ko na-pick naman up tayo niya. sa Olonga po eh. Yun nga yun eh. Kasi yung sinasabi ni Trixie na naging invisible kasi naging parang shit sa akin yan sa Manila. Kaya parang mga tropa doon na parang gano'n. Tangina, naging invisible. Dito sa Gapo, gano'n tayo kasi. Oh, yung nawawala. Mostly, especially yung circle natin, hindi nawawala. I mean, yung ano lang, Kaya lang ako. Tapos wala. ayaw masyado na. May slow fade nga. Oh, may ganun eh. Ewan ko, may something Minsan sa yung circle natin eh. May isang inuman o inuman. Tapos yung gate nakabukas lang ng konting-konti. Tapos all of a sudden lahat tayo nagkukwentuhan ako po. Tapos biglang tumakbo na lang siya pa uwi. Oh shit, di ko alam kung sino yun. Basta yun Saan yung yan? Barreto yun, men eh. 2000. Baka ikaw yun. Hindi, men, yung pong ng gate, mga ganyan lang. Tapos tumakbo siya. Tapos yung talagang hindi sumayad yung Ninja moves! Mabilisan lang, tayo na. Nangyari saan sa ganyan, pare, yung mga sundo-sundo days ng mga misis kay Leia, pucha, merong isang very nakatatak sa memory ko na hindi na yata mawawala. Tumakas ako na inuman, dalawa kami ng kapitbahay namin, tapos trip yung video ko sa Barreto lang. Tapos inom kami madaling araw. Inuman, sarap. Binibigyan ko siya ng 5 kasi magaling kumanta eh. May ano siya, may glam. Ano ba yung tawag sa ganun yung pasigaw na parang rock? Glam rock. Glam rock. O may ganun siyang boses, pare. Sabi ko, galing. O, kantay mo to. Yun ba yung nagko-cover ng Skid Row? Hindi yata. Wala siya masyadong social media pa noon eh. So, 5-5 binibigyan ko lagi. So, ang saya. Tangin na. Tapos lasing na ako. Tapos parang may naramdaman ako sa likod. Pinto yun eh. Maliit lang na video ko. Tapos umuulan. Umuulan, may kidlat, ganyan. So, may tao sa likod. Sabi ko, hindi ako makasusundan ni Eleanor dito dahil putya, liblib na to, pare. Tangina, pagtingin ko sa likod, men, alam mo yung silhouette? Oh! Yung pagkidlat. Putya, pare, nakatayo. Alam kong si Mrs. ko yun kasi yung pajama niya nung iniwan ko siya, yun yung suot niya eh. Puta, sabi ko, nahanap ako. Kaya nga ang sabi ko, baka meron ako Galing, no? GPS eh. Wala pang tracker nun. Yun, hindi ko nga alam eh. Marami talaga nabibilib doon, men. Tangina, imposibleng mahanap niya ako sa lugar na yun, pero nahanap May niya mas ako. magaling pala Nakapajama, pare. Yun eh, ganun kaseryoso eh, no? Kung inisip niya pala, nagilitang ka ng leeg nung araw na yun, men. Men, marami siya Wala pwedeng, na. marami, pare. Yeah. Sorry, Shopee duties.
Wow, as in nagbabayad na ng Shopee for nagbabayad? Sana kinausap 2026. natin. Asan ba tayo? Bias. Music naman, bago tayo mag-close. Sa music, Fuck, marami dyan. ang dami. Sobrang dami. Kaya pa, Kavi, ilang minutes pa tayo? Ayun, okay. Okay. Mabilisan. Music. Sa music these days, dahil nga with the rise of AI, meron ang dami ng AI Yeah. musicians. Yeah. I'm always going to be biased with non-AI created music, pero at the same time, some people Enjoys. there are people without skills who are able to create music using AI these days. Tapos gusto talaga maging musician. Gusto talaga nila maging musician. Mismo. Wala silang talent. Yeah. But that allows them the opportunity to Yes. create music. So, both things are true. AI, it's bad, but also it's good for some people. Pero yung bias ko will always be, ewan ko, iba kasi yung creativity ng tao when it comes from their own. At saka, baka kaya binigay ni God yung talent sa'yo dahil para sa'yo talaga yung deserve mo. Kung hindi ka binigyan ng God ng talent, baka naman talaga hindi ko. Ano yun, hindi para sa'yo. Tamad mo, hanapin mo yung talent mo, guys. Ito, sabi nga ni Ermats, may ganito. Sabi ni Ermats, mahal mo ang musika pero di ka mahal ng musika. May Mismo. gano'n. Yun nga, may gano'n Ayun, eh. eto pa, parang kasi ako as a starting producer, I use a lot of I mainly use samples. Some producers they would say na cheating yung paggamit ng samples, pero anyway you can make music, like if you get to the Sorry. As producer, anong sample? Ano ibig sabihin? Sample is, Sample. let's say, Gagawa ka ng may isang file Oh. na Yes, pre-play. okay. Gets. So, yun na lang. Isi-sequence mo na So, lang. some producers, they make it from scratch. Sampling, it's like you're making cake from a box. Ganon. Pero, you're adding your own flavor to it. So, some producers would say na sampling is cheating. Some producers would say using beat drum machine is cheating. Why not just play the drums and record it? Okay. And then some people, ewan ko, it's a long... mga purists. Oh, may mga purists talaga. So, everybody has their own biases. I think parang more of generational bias. yun. It's a generational Oo, bias. kasi parang Yes. ngayon, sa'yo, acceptable to. Pero yung a generation earlier than you, feeling nila, hindi acceptable yan. Ganun din. Oo, Kasi ganun din yan eh. Yung entry fee dati, nung mga 90s, 2000s, kailangan marunong ka talaga kumanta. Totoo. Kailangan marunong ka talagang mag-gitara, hindi lang Stairway to Heaven yung alam mo. Diba? Parang lahat yan kailangan, bukod sa marunong ka makipag-play sa mga ibang tao, dun sa instrument na yun at in harmony kayo. Ngayon, pwede mo Yun na. nang gawin lahat, one-man band. Oo. Oo. Tapos maghahanap ka ng mga taong pwede mag-cover ng kanta mo. Yeah, Palitan ko lang yung exactly. ginamit mo reference na instead of Stairway to Heaven, More Than Words. Oh, more than words. mga ganun. Ang nakakapikon, as a bread and butter din ang pagbabanda. Ako, okay sa akin ang AI. Maganda ang tunog ng AI. Pero nakakapikon kapag ni-request na sa'yo yung cover ng AI. Oh, yun ang oo. Tangina, ginawa to kay Kuya Mac to. Nakakaya kahapon lang. Tangina, nakaraang Sabado sa Sexy Legs na yung nag-request, Heaven Knows, Rick Price, rock version. Puta na, pinong-sinearch ko sa YouTube, AI. Yeah. yun nga. Tapos, nagalit yung nag-request kasi hindi daw namin nagawa yung narinig nila. Okay. Ayos. Tapos meron pa, these days, Spotify is pushing, well, AI. allegedly, is pushing AI musicians onto the platforms and discover. Imagine mo kung may AI na podcast, pare. Yun nga eh. Malapit na yun. Malapit Malapit na. na rin eh. Malapit na. Ilan ba mga AIs ngayon? Sino mga AI natin? Gemini. Ang dami. Gram. Gemini, ChatGPT. ChatGPT, Perplexity, Claude. Ang dami. You can even build your own LLM. Yun ang maganda. Pagkakausap nila yan, may podcast na sila, di ba? Kung makikita niyo yung Yeah. isang Oh, article yeah. about kay PewDiePie, yung kay PewDiePie, nag-hire siya ng 12 AI bots para pag-usapan yung mga problems. That's gumagawa actually siya ng really supercomputer. smart. Gumagawa that's siya ng very supercomputer. Nag-build talaga siya ng supercomputer, tapos pinag-usap-usap niya yung mga AI. Oh, shit. I think, Tingin nyo ba may biases ang AI? If ever? oh yeah. Meron. Oh, Depende sa yeah. developer. Program. Yun kasi yung- Depende yung sa program user. Na pinifeed mo sa kanya, yun yung magiging bias I niya. think AI would be a great topic for the next podcast kasi this is an entirely different thing. We can, yun nga, may AI Malaki siya, psychosis. So music. Balik tayo sa music. Yun nga. OnlyFans kami AI na eh. Oo nga eh. Oo. You can, you can do so much. Ikaw, music, tapos ka na ba sa Hindi, bias kumbaga mo? doon yung ano natin. Pag sa, Bias pagdating mo kasi sa syempre, sports. Sa,
Dati, Carbon pag bata plate ka- without carbon plate. Damn! Ang iba na yan, ah. Damn! Pero hindi, di ba, strictly speaking about music, yung ako, wala naman akong issue talaga sa pag-create ng mga bagong artist sa music ngayon. Yung, I guess, yung exposure lang na nakukuha nila at this age. Kung paano Hindi nila nila deserve? market yung sarili nila. Ang galing ng marketing team mo, pero andun ba yung talent mo? Parang gano'n. So, minsan, mas madaling napupush yung garbage na, no offense. Yeah. Yung mga garbage na musicians dahil lang magaling yung marketing team nila. You're either a musician's musician, a musician, or a TikTok musician. Ayun. Oh, may Ayun. ganun. Yung TikTok nga, iba pa yun eh. Parang, Pagandahan lang ng parang background. subgenre pa nga eh. Kasi parang, hindi lang sa music eh. Parang TikTok dancer ka ba? Or actual dancer ka? May Ayun ganun na. Yeah, eh. yun nga. Parang sa ano, yun nga sa music bias, meron tinatawag sila na for example, pag nanood ka ng concert ni gantong artist, only musicians will appreciate this artist. Mga jazz. For example, Dream Theater. Musicians. Pag tumugtog ang Dream Theater, ang dami nagsasabi mas maraming musician na makaka-appreciate o kesa sa mga actual fans. Sabi mo na 90% ng mga Is audience musician niya talaga. tumutugtog. Oo. Toto, yung tumugtog ng Africa, musicians, yung mga makaka-appreciate yan kasi sobrang technical ng bandang yan. Yo, May ibang banda naman na for fans na talagang sabihin na natin na Maroon 5, ganyan, mga commercial bands. Mainstream. Ganyan. Mga mainstream yun. Sa ano naman, sa bias sa pagtugtog, especially kapag sa bread and butter mo, medyo ano rin to eh. Sa bread and butter kasi pagka ang artist is specific genre lang ang tinutugtog. Gamitin ko example si Uncle Mickey. Si Uncle Mickey, ano yan, ever since punk talaga. Punk rock. Yan, yun yung genre ni Uncle Mickey. And never ko siyang narinig kumanta ng love song. Puro punk rock lang. So, sa iba naman, may ibang nagpo-variety. Kanya-kanyang biases sa bread and butter. And hindi mo sila mapiplease na palit ng genre. Feeling ko it's more of an economic bias. Paano Economic. economic Economic bias? bias. Grabe Yeah. naman 15 economic Depende sa bias. sitwasyon. Economic bias. Depende sa sitwasyon. Like, hindi mo pwedeng sabihin na artist ako na ganito and ito lang yung genre na tinutugtog ko and then may pagkain na ba yung asawa mo? Puta wala. Okay, anong tutugtugin ko? Abuchike? sige. Okay, di ba? May ganyan. May Show ibang, band. Yun yung show band. yeah. May ibang ganyan na kasi kailangan nilang gawin. May iba naman na hindi lang naman kasi yun yung kaya kong pagkakitaan. Yeah. Passion lang to. Oo, Parang passion ganun. lang. Yung iba naman kasi talagang gusto lang yung mundo na yun ng music pa rin. Regardless ko anong genre ko, di ba? Kunyari yun, punk rock lang ginakanto ko eh. Doon siya nakilala. Pero not necessarily mean na That's hindi all ko- you listen to. Oo, hindi naman. Iba-iba pa rin. Pero- May mga metal nga na, di ba? Lagi nakaitim, di ba? Tapos puto nakatawa yung tsura. Pero Sa hindi mo alam headset kung anong ang sound. pinapakinggan yan pag mag-isa sa kwarto. Taylor Swift. Parang sa ano, sa stand-up comedy nun, yung teatrong kung may costume tayo. Di ba yun? Hindi may mga ganun. Kung yung halimbawa yung idea lang nila pork chop or idea nila yung drag. And then makikita kami. Parang stand-up comedian kayo. Stand-up comedian kami. Like, wala kayong wala kayong costume. Wala kayong gimmick. Wala kayong gimmick. Wala kayong Hindi. Sa tingin ko ngayon, hindi lang sa stand-up, hindi lang sa music, sa maraming bagay. Kumbaga kung i-generalize natin yung pagiging bias natin sa mga bagay-bagay. Generational, pwede siguro. Kasi marami nagiging purist dahil hindi na yun yung nakasanayan natin na Mismo. generation. So ayaw na natin yung mga bago. Kasi ang laban na ngayon dahil sa social media, sino yung sinabi mo kanina? Sino yung mas masipag sa PR? Sino yung mas masipag dito? So, mas sikat siya. Doon pa lang, mababatrip ka na eh. Tangina, hindi naman yan deserve yung ganyan eh. Ang totoong ganto. Ang totoong music, ganto. Kaso nga wala kang ganong galaw Oo eh. nga eh. Yeah. Wala kang machinery eh. So magkaiba na eh. So meron tayong online and meron tayong dito. Ngayon, nagiging purist ka kasi nandito ka pa rin. Yeah. Ayaw mo pang tumawid dun sa kung ano yung meron ngayon, which is yung present. Yun talaga eh. Social media gaming, pare. Yeah. Which is Kailangan frustrating. mag-participate eh. Oh, and guilty rin ako dun. Dito sa Guilty. explanation na to, walang gitna. Laging two sides lang. Oh, bias eh. Hindi ka pwedeng mag-neutral sa bias. Walang neutral sa Oo. bias. And, Yun kaya nga tinatanong ko kung AI ba magkakaroon ng bias ang AI eh. Kasi supposed to be, dinesign sila para maging... No, kasi
large language models will always be biased towards your biases. Kasi ang AI pare dinidesign yan. Parang nag-aral din sa university. Unless Dinala mo sa school, nag-develop ng mga kung ano ng mga opinions, ideas. So basically, may dinaanan pa rin May siya. dinaanan pa rin. unless you ask AI to break your bias. Oo, yun. Diba? Lagi may counterpoint. And at the Dapat same may- time din, nakadepende sa developer ng AI yan. Like, okay. Okay, sige. Ano kayang itsura ng tao na walang bias, man? Like, yung talagang nasa gitna siya. Ano lang siya? Calculator. See? Oo. Si Ernie Baron. Yun talaga totally wala. May- Ano yun eh? Like, Si Ernie Baron, abaya CBN yun, Vincent. pag tinanong mo siya, it's always gitna. Ano mo yun? Yeah. Okay. Feeling ko mga legit na scientist, man. Kasi, yun nga eh. Hindi rin eh. Hindi rin eh. Hindi Sa panahon rin. niya, Sila ang sila ang more on logical eh. So wala silang lagi silang may bias. Hindi, yun nga. Siguro logic yung luma. eh. Yung luma. May bias, Basic- may if you bias basic sila towards evidence. Oo. Yun. Ayun, oo. Kasi yun nga, kumbaga, collective sila ever-changing eh. yun, no? So walang katapusan to. Ba't natin pinag-uusapan? Oh, yun nga. Okay. If yung scientist nakabase siya sa evidence, then ever-changing yung opinion nila. Kasi mag-base sa evidence. Dapat, oo. Kasi pag bias, pag may certain bias ka, kahit yung ebidensya ihalin Oo, sa'yo, wala na. may nakafix ka nga eh. Mismo. So, kumbaga, yung mga scientists, so tama nga, kung gusto So, mo sila makamit yung- ng taong scientist, depende pa kung sinong scientist. So closest to neutral sila. Oh, siguro. Ibig sasabi mo. But eto, here's the thing about scientists, and coming from the perspective of somebody who is very spiritual. Okay. Diba? Scientists, they believe in evidence, like tangible evidence na nakikita nila. But what about quantum physics? Oo nga. Kasi Diba? nga, yun yung mga bagay na hindi mo pa kayang i-explain. Hindi naman sila sinasabi na outright na crap. Like, hindi naman yun yung consensus ng lahat. Bigyan mo lang ng evidence para meron silang claim na pag-aaralan nila. Yeah. I guess for scientists, there just hasn't been enough time for them to gather Oo. enough evidence Oo. to believe in something that, you know, Fund Oo, nila. yun naman lagi. Kung may mag-fund ng research para doon, for sure. Di ba? Sino ba naman ang willing na trabaho mo lang mag-isip? Di ba? Mas Stephen Hawking. Tagal niyang ginawa yun. Yan, mga flat earthers. Sino? Bigyan niyo yung mga scientists ng unlimited funds para i-prove na flat yung earth. Tangina. Lipad ka lang eh. Intrusive thoughts gumana ng... Lipad ka lang. Ito, rakit. Punta kayo doon. Kapag nakita niyo yung batang yung science project nila is parang costume ng paborito mong scientist. That's it. And then may Stephen Hawking, nangyuwi talaga siya. Pero makulit na yung teacher din ata yung nag-encourage na yun yung gawin eh. Kasi ina-approvean yung yung mga listahan Oo, na syempre. ipapasa mo. Oo. Tapos siguro yung Gago rin. teacher, no? Sige, sigurado ka dyan. Bahala ka. Oo. Hindi, sabihin niya lang naman, ay, sorry, hindi ko alam eh. Hindi ko gets yung reference. Yung ba yun? Viral. Oops! Sinasadya. Parang yung mga puta. Sorry, bias ko kasi ayoko ng social media. Anyway, the point being, or the conclusion being, ano Yes. yung mga biases na gusto nyong less for this year? What are you going to be unbiased about this year? Or less biased about this year? Sige, simulan ko. Sa pag-absorb ng problema ng iba. Projection. Projection. yan. Projection. Ako ba? Ikaw. Wala ako. Wala ka? Oo, baka maintain lang ako sa ano pa rin. Okay. Okay naman ako sa kung anong meron ngayon. Yun yung sagot kapag wala maisip. Kaya ka eh. Hindi, ang hirap. Ang hirap Napaka-fake pa rin eh. Ang hirap. sagutin kasi una, hindi mo call out yung bias mo. So, like parang... Oo, yun nga eh. Towards... Kasi parang parang if ayoko maging unbiased, kung tatanggalin ko yung bias ko sa isang bagay na naggalit ako, sa perception ko kasi justifiable yung galit ko sa isang bagay. So parang ganun eh. Yeah. So it will take siguro baka next year, baka siguro may bias din ako sa kamote, mga ganun. Yeah. Or siguro, ang best way is, yun nga, siguro, mag-usap or dapat may mag-call out eh, di ba? So, as couple, as partner, or as magkakaibigan, pwede siguro yun. Yeah. Ano tayo? Bias session, yung mga ganun. Bias session. Tapusin natin yung pagkakaibigan natin ngayon. Bias session tayo.
Patingin nga ng mga followers Kuya mo. Mac, ano tayo? Cognitive bias tayo? Cognitive bias meeting. Pwede ba yung sa kumpanya? Okay. Oh, hindi yun yung ganda. Gusto mong buwagin yung kumpanya nyo, guys. Magkakaroon tayo ng meeting. Ito special to meeting. Ano po yun? Cognitive biases natin. So, we're just gonna call out lahat ng biases. Pero yung agenda ng cognitive bias meeting na yon ay alisin ka. Kasi bias nila yon. Nakapansin mo lahat ng bias nila towards you. Ba't ako lang inatake, no? Ba't ako lang ba yung mali? Yun lang. Anyway, ilang minutes na lang yata close na natin. Well, if you're listening and you've made it to the end, tell us about your Yes. heaviest bias. Hindi lang yung sa mga fandom nyo, Ano yung mga bias na laging umiiral sa buhay nyo ngayon? Yes. Kayo ba, Please. Team Sa Michael comment Jordan section. for life? Utang, ina, Comment lang napagod sa ako Spotify. Comment lang sa Spotify. Alright. So, yun lang. Wala na. Promotions. Hindi, thank you. socials. Araneta Brew, Thank you of very course. much, Araneta, For yes, and V-Bros Entertainment. Thank you so much. Yes. Uy, pang ano yan, pang bread and butter voice yan. Yes. No. And I-close mo na parang pang banda. ito na naman tayo. Parang banda. In 3Gs ba? Alright, everybody. Thank you so much for coming here tonight. And go. Always remember to 3Gs in life. Good life, good vibes, good drives. Thank you so much. And And this has been The Talk Talk Show. Show.